Alright mga kababayan, pag-usapan po natin itong pagkastigo ni Senador Rodante Marcolita dito sa DOJ sa budget hearing. Mga kababayan, ito po si Senador Rodante Marcolita. Magpahanggang ngayon, panahon pa po ito ni DOJ Remulla. Itong pamimilit niya na tanggapin ng mga diskaya sa Witness Protection Program, mga kababayan. Bago raw isauli ang pera ng kanilang mga di umanong ninakaw. Kasi ang gusto mga babayan ni Marcolita, ipinipilit po niya na ang mga diskaya tanggapin muna sa Witness Protection Program at hindi isasauli ang mga di umanong ninakaw. Yan ang gusto ni Marcolita. Ipinipilit po niya. Magpahanggang ngayon po, yan pa rin ang kanyang paniniwala. Di ba? Panahon pa po ni Remulla, panahon pa po ni Lacson, nung si Lacson pang Blue Ribbon Committee Chair. At hanggang ngayon mga babayan, wala na si Remulla, nasa ombudsman na. Ganun pa rin mga babayan ang pinipilit ni Senador Marcolita na itong mga diskaya kailangan na po tanggapin ng DOJ bilang Witness Protection Program at wag na muna pag-usapan ang pera na dapat ibalik ng mga diskaya. Sa hindi po nakakaalam mga babayan, baka hindi rin po alam ni Marcolita na kung bakit gusto ng DOJ na ibalik ang pera na di umanong ninakaw ng mga diskaya, ay ito po ang gusto ng tao. Ipagpalagay na po natin wala pong batas para dyan na isauli muna ang pera bago tanggapin. Isauli muna yung mga ninakaw bago tanggapin sa pagka-witness protection program. Di po ba? Pero dahil ito pang panawagan ng tao, Senador Marcolita, ito po yung mga panawagan ng mga ordinaryong tao, ito po yung mga panawagan ng mga binabaha na kailangan itong mga nagnakaw sa gobyerno ay isauli muna ang ninakaw di umano nila bago tanggapin sa pagka-witness protection program. Kasi po, napakadelikado po ng gusto ni Marcolita eh. Bakit mga babayan? Pero yun mo, nagnakaw ka na. Tapos gusto mo pa magsalita at maging witness, mga kababayan. Kahit ikaw na yung magnanakaw, ikaw pa ngayon yung bida. Ang hirap nun, mga kababayan, no? Para sa akin, no? Bilang ordinaryong tao, napakahirap isipin na ikaw na yung magnanakaw, ikaw pa ngayon yung gagawin witness. Kaya suportado po natin mga babayan ang panawagan dito ng DOJ. Lalo-lalo na ng ibang mga senador na kung kinakailangan baliin ang batas para lang sa ating mga kababayan. Ang importante lang naman dyan mapanagot ang dapat managot sa issue sa flood control. Hindi naman siguro paglabag sa batas yan mga kababayan. Di ba? Ngayon po, dahil itong si Senador Rodante Marcolita, pinipilit po niya na tanggapin muna itong mga diskaya. Kaya nagkaroon po mga babae ng mga pagtatalo dito sa budget hearing ng DOJ. Ito po, ipapakita ko po sa inyo mga babayan ang kanilang pagtatalo dyan sa budget hearing. Tinabo ni Senator Rodante Marcolita ang DOJ sa pagdinig ng budget nito sa Senado. Tanong ni Marcolita, bakit daw pinagpipilitan ng DOJ na isauli muna ng mga diskaya ang kanilang yaman bago sila gawing state witness? Hindi naman daw yan nakasahad sa batas. Dati nang sinabi ni dating DOJ Secretary at ngayong Ombudsman, Boying Remulla, na hindi ito usapin ng legalidad kundi ano lang ang tama. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Yeah, po. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang. Hindi raw niya dinidipinsahan mga babayan ang mga diskaya. Pero sa pagkakaunawa ng tao, parang ganun ang ginagawa mo, Senador Marcolita. Diba? Kasi sa totoo lang, kung ikaw talaga ay senador para sa bayan, isipin mo unang-una na dapat ibalik ang pera ng mga nanakaw. Tama? At papanagutin itong mga diskaya sa batas. Kaya lang, ang pinipilit mo, tanggapin sa pagiging witness ang mga diskaya. Bakit?
Paano kung ang binabalak nyo pala, kaya pinipilit yung maging witness ito, para kapag nagkapirmahan na po dyan, at nasabi na, o ikaw yung mga diskaya ay witness na, magmula ngayon. Paano kung bigla yan na manira ng isang tao? Diba? Halimbawa, witness na, di ba? Nagkapirmahan na. Siyempre, kontrata, pirmahan na po yan. Abogado to abogado. Paano ka nakakatiyak, Senador Marcoleta, na ibabalik nga ng mga diskaya ang pira na di umanong nanakaw sa kaban ng bayan? Paano? Pangalawa, nagtataka po ang taong bayan, bakit pinipilit mo na maging witness itong mga diskaya na ito? Ano ba ang inyong kasunduan? Ha? Tuloy natin. Ng iba. Kung gusto nyong ang ma-identify puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Maari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement, Okay. which shall set forth his responsibilities, including the following. Oh, ano So nga? kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. Matatandang nag-apply sa Witness Protection Program sina Curly at Sara Diskaya matapos nilang isiwalat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon ang mga kongresistang sangkot umano sa flood control scam. Wala pang desisyon ang DOJ. Mga kapatid, Para po sa akin, hindi na kailangan na pag-isipan. Kung gusto po magsalita ng mga diskaya, ay magsalita sila. Pero karapatan din po ng taong bayan na makuha ang di umanong nanakaw ng mga diskaya. Kasi hindi po kapanipaniwala na dahil lang sa kanilang pagiging kontraktor sa gobyerno, ay makakabili ng 40 luxury cars. Diba? Na 3 beses bumibili sa isang taon ng mga sasakyan na nagkakalaga ng mga 58 million. Sobrang laki po mga kababayan. Ngayon, kung itong mga diskaya ay magsasalita tungkol sa kanilang mga ginawang kontrata simula noong 2016 hanggang 2022. Diba? Kasi ang sinisiwalat lang ng mga diskaya 2022 hanggang 2025 o 2024. Yun lang. Paano yung 2016 hanggang 2022? Imposible naman na hindi kayo kumita sa mga taon na yun. Imposible naman na kumita lang kayo mula 2022 hanggang 2024. Diba? Kailangan, kung magsasalita kayo, lahatin nyo na. Lahatin nyo na. Sino ang mga nakinabang noong mga panahon na presidente pa si PRRD? Sino yung mga nakinabang na mga politiko panahon ni PRRD? Dapat isiwalat lahat yan. Kung gusto ninyo maging witness talaga. Hindi yung pero nyo, may mga kondisyonis pa kayong sinasabi. Kailangan wag kunin yung pera. Kailangan pipiliin nyo lang ang gusto nyo sasabihin. Romualdez lang ang tutukuhin ninyo. O kaya mga congressman lang ang tutukuhin ninyo. Di ba? Sobra-sobra naman po yata yan. Anong gagawin ninyo sa mga pera na di umano ninakaw ninyo? Kung ayaw nyo ibalik ito tapos gusto nyo pa maging witness, pagdating ng 2028, tatakbo lang kayo sa politika. Matik to. Kaya hindi talaga po pwede na ang kagustuhan lang ni Marcoleta ang masunod dito. Kung ano ang gusto ng tao, yun dapat ang masunod. Hindi yung kagustuhan lang ni Marcoleta. Diba? Ano ang sigaw ng tao? Ibalik ang pera ng bayan. Papanagutin ang mga magnanakaw. Ikulong ang mga magnanakaw. Dapat ganoon. Diba? Hindi yung nagnakaw ka na, gagawin ka pa witness, tapos hindi pa ibabalik ang pera ni nakaw. Abay, kalukuhan na po yon. Hindi po papayag ang ibang tao dyan. Kaya, naku po, Senador Marcoleta, pag-isipan niyo po yun. Pag-isipan niyo po. Kung yung sinasabi niyo na walang batas,
Bakit hindi kayo gumawa ng batas? Ngayon pa lang, gumawa na kayo ng batas. Diba? Panigurado, papasa yan dahil mainit ang issue dito sa flood control. Alright? Yan po mga kababayan ang ating topic. Apo, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, click po yan ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated kayo palagi sa ating mga video at upload live. At pakishare na rin po at palike ng ating video, mga kababayan. Salamat po.